Pwede ba talaga kumita ng 3,000 pounds per week ang isang nurse dito sa UK? Hi, Manong George here. Ikaw ba ay nahihirapan mag-ipon? Maraming gastusin. At minsan naghahanap ka ng extra pera. Naghahanap ka ng paluwagan pero wala kang kakilala. Well, today, let me introduce you to Bloom Money. Ano ba ang Bloom Money? Simple. Online paluwagan. Online paluwagan whereas hindi ka na nila pahihirapan pa na kung sino bang maghahawak ng pera, wala nang habulan, at wala na rin puntahan sa bahay katukan para mag-exchange ng pera. Everything is done online. And it's free on your first month when you use our code PINOY. That's P-I-N-O-Y. Yung safety ng pera, yung process na mabilis, guaranteed yan na Bloom Money. So, kung gusto mong i-try ang online paluwagan, then go to Bloom Money. Pwede. Pero ano nga bang paraan? Yan ang tinatawag nating agency nursing. Ano ba ang agency nursing? Basically, is isa kang nurse na nagtatrabaho outside your common employer. Pwede ka magtrabaho sa isang hospital or sa care home, pero you're working through an agency, a third party. Yung nakalista ka dun, and they're the ones sort of employing you, giving you those jobs. Yun ang agency nursing. So, ang guest natin ngayon, you might have seen him before, no? Actually, isa siyang member ng core team natin dito sa Manong George. Pero, maganda kasi yung experience niya, and matagal na siyang agency nurse. So, ngayon, hihimayin natin, pwede ba talaga kumita ng malaki as agency nurse? At saka, tatanungin din natin, ano ba talaga yung nitty-gritty pagdating sa agency nursing? So, Philip, paano ka nga ba nag-start as an agency nurse? So, ako nga pala si Philip. Hi, George! So, ako ay isang theater nurse. Ang experience ko is purely theaters. Philippines, pagdating sa UK, theaters only ang alam ko. Huwag niyo ako dadaling kahit saan. Wala akong alam sa ibang lugar, ibang area. So, magkasabay kami, George, dumating 2009, which is about 15 years ago. Tumatanda na tayo, and I would say sa 15 years na yon is about 8 years akong full-time agency. So, nirefer niya ako sa agency niya kasi may makukuha pala siya referral. Hindi ko alam yun. Tapos, tuwing off ko or tuwing bibigyan ako shift, mag-shift ako. So, for band 5 na kumikita ng 15, 16 nung time ko per hour, tapos bibigyan ako ng 27 per hour, wow, panalo na, di ba? Parang, bakit hindi? I need to do more of this, parang naisip ko. Tapos, I think you would say, ang sabi mo nga is, kaya bang kumita ng 3,000? Yes, kasi may mga shifts ngayon, may mga agency shifts ngayon that pay you 40, 50 an hour. So, do the math. Kung magkatrabaho kang 5, 6 days, yes, kaya mo kumita ng 3,000. Nasa sa'yo gano'ng kasipag, di ba? Woo! Alam mo ba, meron tayong event ngayon para sa Filipino-UK nurses. Ito ang Sama Summer Get Together sa July 27. Magkita-kita tayo for a lot of fun and games, raffles, at of course, nandun ang ating very good friend na si Kunars, Nurse Even. Magkita-kita tayo July 27 para sa Sama Summer Get Together. So, matagal na rin pala talaga ang agency nurse ka. Pero, I'm sure sa tagal mong yan, no? And obviously, kaya nga natin ito pinag-uusapan kasi malaki bigayan, no? Tanong, meron bang advantages or disadvantages din ang disadvantages? So, disadvantages din ang pagiging isang full-time agency nurse? So, I think, first of all, dun tayo sa negative yung disadvantages. Kailangan mo makisama sa mga tao kasi sa ibang lugar ka may culture shock. Also, ikaw mag-i-scrub sa lahat from my perspective na scrub nurse sa theaters. Hindi naman ikaw mag-i-scrub sa lahat. Pero for someone who gets paid more compared sa mga kasama mo, expect to do more as well. Pakita mo masipag ka. Which is negative in a way kasi mas napapagod ka. Yun na rin siguro yun.
So I think ang pinakamalaking negative for an agency nurse is no work, no pay. Talagang kung wala kang mahanap na shift, kawawa ka, wala kang kakainin. Man knows best. Yes, nawalan ako ng shift. I mean, nung COVID, for a theater nurse na biglang nagsara lahat ng theaters kasi hindi sila gumagawa ng elective surgery, especially sa private kung saan ako nagtatrabaho, nagsara sila. So, nga ako, saan ang gagawin ko? Wala akong shifts. 3 months yun. 3 months na buti magandang panahon, wala akong ginagawa, walang sweldo. Yun lang, yun yung pinakamalaking disadvantage talaga nun. Pero thankfully, nag-pick up ulit yung mga shifts after. So, ito ngayon, papasok ako sa hospital which is 45 minutes away from me. Ito yung malaking downside ng pagiging agency nurse. Yung travel. Kasi syempre, one, kailangan marunong ko mag-drive. Second, is yung gastos mo sa kotse. And yung syempre, oras sa biyahe mo. Swerte ako kasi 45 minutes lang yung hospital sa akin. That is one way, another 45 minutes back. Swerte ako dahil less than an hour sa akin. Marami akong kilala na mas malayo sa kanila yung hospital. May mga kilala ako na pumupunta pa sa like 3 hours away at mag-i-stay sila doon for a week. Even lilipad pa, let's say papuntang from England to Scotland, lilipad pa sila. Unfortunately, may mga ganon nangyayari. Sa akin, for me, I would say na dapat nasa 1 hour away lang yung range ko lagi. Advantages, I guess ang isang advantage is hindi ko kailangan magpaalam kung gusto kong mag-annual leave. Ang laking bagay noon na parang hindi ka nakikipagagawan pag Christmas, pag summer for annual leave. Especially for someone na may anak, ay pahirapan pag summer. Also, for a theater nurse, I would say ang dami kong natutunan. Kasi once nakalabas ka sa yung comfort zone sa hospital mo, ang dami matututunan. Ay, of course, sweldo. It's life-changing, I would say life-changing kasi umalis ako ng NHS as a band 6 nurse earning 17, 18 time ko, 17 pounds an hour, 18 pounds an hour to some biglang tatalon yung kita mo to nagsimula ako nakaka-experience ako ng 24 per hour, naging 32 siya, naging 40, 45, 50, kung specialist ka pa. Kasi kung ano yung need nila sa'yo tapos kung may iba kang skills na hinahanap talaga nila na special skills, it can jump to 60 per hour. I would not say na lagi yun, pero nangyayari yung mga 60 per hour na yun. Alright. So, kung may nagtatanong sa'yo na gustong mag full-time agency nurse, no? Katulad mo, ano bang tips mo sa kanila? Also, ang research na dapat mong gawin is yung skills mo ba is hinahanap-hanap especially sa lugar mo. For me, an orthopedic nurse, yes, I would say sa experience ko maraming hinahanap na orthopedic nurses. Tapos, ikaw, parang sa kanyang tatrabaho, depende. Kung nasa ward ka, yes, may shifts, pero ano yung rate nila? Hindi, tansyahin mo kung ano yung rate nila. Can you live off that rate? Ang nakikita ko from my experience is yung my theaters, obviously, and yung ITU, yun din, matataas din yung mga ITU nurses. Mataas yung mga rate nila. Dahan-dahan, huwag ka muna mag full-time. Kasi from my experience, nag-shift ako tuwing off ako. So, tansyahin mo, may shifts ba talaga? Kasi also, nangyari sa akin, nag-resign ako sa trabaho ko. Nag-part-time pa pala ako. Nag-part-time ako. And then, for like 3 days ako nagtatrabaho sa full-time sa job ko in NHS. 2 times a week ako mag-agency. Na-realize ko, gusto nila ako mag-full-time sa agency. Bakit hindi pa ako mag-resign sa NHS? Yun yung nangyari sa akin. Tapos, paano kung wala kang shift? Tansyahin mo, may emergency fund ka ba para mabuhay pag wala kang shifts, diba? Gawa ka ng plan B. Kung magpo-full-time ka, gawa ka ng plan B, mag-bank ka or something, or mag-apply ka sa ibang agency. Hindi lang isang agency i-apply mo talaga. Basing on my experience lang talaga, ang pinakamagandang tips is improve your skills. Make yourself valuable. Kasi I was lucky enough in 8 years. Majority nun is 3 hospital lang ako. Kasi they would keep me for years, at a year or 2 at least sa mga hospital na yun lagi.
Kasi I made myself valuable, I improved my skills. Yun yung pinakamalaking bagay, I think. Ayun! Alright. Thank you, Philip. So, sa ating mga viewers today, I hope meron kayong natutunan sa journey ni Philip. Obviously, wala kayo dito kundi kayo naging interesado kung pwede pa talagang kumita ng malaki sa agency nursing. Tumunog. Sorry. That's one of the most common questions sa ating community. And our community is on Facebook. We have about 44,000 members there sa Filipino-UK Nurses Community. Come and engage with us para may makapagtanong din kayo. For everything Filipino-UK nursing or Filipino living here in the UK, always remember, Manong knows. Manong knows best, put your worries to rest when staying in the United Kingdom. Manong knows best.